Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Richman Action Drama. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Richman Action Drama Kabanata 1421 Ang Fairy Academy. Ang hitsura ni Victoria ay tiyak na itinuturing na isang kagandahan sa mga mata ng mga nasa Earth. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa Celestial King Planet, hindi siya itinuturing na kagandahan at napakakaraniwan. Batay sa kanyang kawalan ng tugon, tila tinanggap ni Victoria ang katotohanan na hindi siya itinuturing na kagandahan dito. Gayunpaman, medyo masaya pa rin siya nang tawagin siya ni Heather na isang menor de edad na binatilyo. Pagkatapos ng lahat, sa Earth, ang isang babaeng higit sa 30 na tulad niya ay itinuturing na isang matandang babae. Sa ibang planeta, sila ay talagang itinuturing na menor de edad. Sino ba naman ang ayaw magpanggap na bata? Sabi ni Victoria, naniniwala ako na lahat ng malalaking angkan sa Federation ay humahanga sa iyong reputasyon at pagkatao. Walang maglalakas loob na punahin ka. Nang makitang masayang nag-uusap sina Victoria at Heather, hindi na nag-alala si Michael kay Victoria. Ang isang babaeng may kakayahang tulad ni Victoria ay napakahusay sa pakikibagay sa kanyang kapaligiran. Sa Celestial King Planet, mabilis din siyang nakaakyat sa napakataas na posisyon. Kung tutuusin, hindi nagkulang si Victoria sa talento, kakayahan, o ambisyon. Naniniwala si Michael na magiging maayos siya. Katulad nito, kumpara sa Victoria, Moon Maiden at Mike Baylor ay magiging mas mahusay lamang. Bagamat mukhang mas talentado si Michael kaysa sa kanila, iyon ang antas ng talento ng misteryosong lalaki. Hindi ito kay Michael. Sa hinaharap, maaaring hindi mas malakas si Michael kaysa sa kanila. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Michael ng panganib. Nasa likod na siya ng mga ito. Siya ay dumating mamaya at nilinang mamaya. Ngayon, kailangan niyang bilasan ang kanyang paglilinang. Kaya naman, naramdaman ni Michael na oras na para magpaalam. Gabi na, at kailangan ko pang mag-report sa Fairy Academy kasama si Miss L. I'll take my leave muna. Lord Howard, salamat sa mga turo at regalo mo. Tatandaan ko sila sa puso ko. Ngumiti din si Heather at nagpaalam. You're welcome to come to my Howard family anytime, Miss Dawn. If you have any cultivation problems, you can look for me. Kasunod nito, sina Michael, Elle at Emily ay sumakay sa sasakyang panghimpapawid at nagtungo sa Fairy Academy. Matapos ang halos 10 oras na paglipad, nakarating na rin sila sa kinalalagyan ng Fairy Academy. Tumingin si Michael mula sa sasakyang panghimpapawid at napagtanto na ang Fairy Academy ay matatagpuan sa isang malaking isla. Tinakop ng buong akademya ang isang isla. Ang isla ay malago sa kagubatan, mga gusali, mga parke ng libangan, at mga hayop. Mayroon ding napakalaking lawa sa tabi ng isla. Napakaganda ng Fairy Academy. As expected sa lugar na tinutuluyan ng mga diwata. Hehe. Pinuri ito ni Michael. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kapaligiran ng kanyang Cultivation Academy. Papuri rin ni Emily, oo, ang ganda-ganda ng school natin. Ang laki-laki. Monopolize ng school natin ang isang isla. Wala bang outsiders? Ngumiti si Elle at sinabing, ang bawat pulgada ng lupain sa Federation ay nagkakahalaga ng maraming pera. Malaki ang halaga para sakupin ang isang isla na may ganito kagandang kapaligiran. Bagamat ang ating Fairy Academy ay hindi ang pinakamagandang cultivation school sa Federation, sa mga tuntunin ng pagsasanay sa paglilinang at kapaligiran sa pamumuhay, tiyak na kami ang pinakamahusay. Bahagyang ngumiti si Michael. Tila ang mga babae sa mundong ito ay kapareho ng mga babae sa Earth. Binigyan nila ng pansin ang kanilang imahe at kapaligiran. Kailangan nilang gawin ang mga bagay na maganda. Hindi mahalaga kung pinag-aralan nila ang parehong mga bagay. Hindi nagtagal, dahan-daang lumapag ang sasakyang panghimpapawid sa islang ito na tinatawag na Fairy Island. Pagkababa nila sa sasakyang panghimpapawid, napagtanto ni Michael na 12 ng mga kababaihan ang sumalubong sa kanila. May mga taong may hawak na mga karatula na nagsasabing, Welcome to the Fairy Academy, Dawn. Mabilis na hinayla ni Elle si Michael paarap at ipinakilala sa kanya, Let me introduce you to everyone. This is the Dean of the Fairy Academy, Lisa. This is our Vice Dean, Evelyn. These are all honorary alumni of our Fairy Academy. They are
Isa-isang ipinakilala ni El Green ang kanilang mga pangalan kay Michael. Ayon sa kanya, narito lahat ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Fairy Academy. Sabi ni El, Don, you must remember them. They are seniors who have already cultivated successfully. They can help you in many ways. Tumango si Michael. Paano niya naaalala ang lahat ng ito nang sabay-sabay gayong lahat sila ay mula sa ibang mga planeta? Sa ngayon, sina Dean Lisa at Vice Dean Evelyn lang ang naalala niya. Si Dean Lisa ay mukhang mabait at medyo mas matanda, tulad ng isang 50 taong gulang na babae sa Earth na may halatang kulubot kapag siya ay ngumiti. Tiningnan niya si Michael na para bang sarili niyang anak. Hinawakan niya ang kamay niya, kaawa-awang bata. Magaspang ang balat ng kamay mo. Siguradong marami ka nang naranasan sa nakaraan. Hindi mo kailangang matakot. Simula nang dumating ka sa Fairy Academy, ikaw ay halika sa iyong bagong tahanan. Kami ay pamilya. Kami na ang bahala sa iyo. Nako, ang cute kong anak, hayaan mo akong yakapin ka ulit. Salamat sa pagpili sa Fairy Academy. Siguradong magiging kapurihan at pride ka ng Fairy Academy natin. Paulit-ulit na niyakap ni Dean Lisa si Michael. Gayunpaman, medyo seryoso ang hitsura ni Vice Dean Evelyn. Siya ay mas matangkad at mas maganda, ngunit ang kanyang titig ay medyo nakakatakot. Inabot ni Evelyn ang kanyang kamay kay Michael at sinabing, Don, ikaw ang kauna-unahang cultivator na may pinakamataas na talento mula noong ginawa ang talent test ng Celestial King Planet. Ngayon, ang buong Federation ay nakatingin sa Fairy Academy. Nakatitig silang lahat sa amin para makita kung kaya nilang alagaan ang isang tier 10 talent na tulad mo. Ito ay isang pagkakataon para sa amin, ngunit ito rin ay isang hamon. Sa nakalipas na ilang taon, ang aming Fairy Academy ay hindi kailanman gumawa ng isang cultivator sa kalahating immortal na antas. Dapat kang maging isang kalahating immortal. Kung hindi, ang ating Fairy Academy ay hindi na natin maiangat ang ulo natin sa susunod na daan o kahit 1,000 taon. Kaya naman ang mga susunod na kinakailangan at pagsasanay para sa iyo ang pinaka-demanding din. Handa ka na ba? Kabanata 1422 Pagpasok sa paaralan. Si Dean Lisa at Vice Dean Evelyn ay tila gumaganap na mabuting pulis at masamang pulis. Mukhang mas mahirap pakisamahan si Evelyn at mas mataas ang expectations kay Michael. Gayunpaman, bakit matatakot si Michael sa malupit na mga kinakailangan ng paaralan? Sa mundo, bilang pinakamayamang disipulo, si Michael ay sinunod ang mga alituntunin ng pamilya mula pa noong bata pa siya at tinanggap ang lahat ng uri ng pagsasanay. Siya ay kahit nasa larangan ng digmaan. Ang malupit na mga kinakailangan mula sa isang paaralan ay wala kay Michael. Bukod dito, pumunta si Michael sa Celestial King Planet upang pagbutihin ang kanyang sarili sa pinakamaikling panahon na posible para makapantay niya si Lavana. Hindi siya natatakot na maging mahigpit ang paaralan sa kanya. Sa halip, natatakot siya na hindi nila ito gagawin. Bahagyang ngumiti si Michael at sinabing, Dearest Dean, please have faith in me. I'm already prepared for all kinds of demonic training. There's no need to be polite. Kaya kung tuparin lahat ng hiling mo. Bahagyang nabigla si Vice Dean Evelyn sa confident na sagot ni Michael. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang babaeng akademya. Hindi alintana kung ito ay nasa Celestial King Planet o Earth, ang mga babae ay mas maislan. Ang katotohanan na walang mataas na antas na babaeng immortal cultivator ay nagpakita na ang mga babae sa Celestial King Planet ay katulad ng mga babae sa Earth. Sa simula ng paglilinang, walang gaanong tao na kasing determinado ng Michael. Humuso si Evelyn. Sana ay sinadya mo ang sinasabi mo. Sa sandaling ito, sinabi ni Lisa, sige, huwag na tayong masyadong mag-usap dito. Miss L, ilibot mo si Don sa paaralan at para maging pamilyar siya rito. Pagkatapos noon, inilibot ni El si Michael sa Fairy Academy. Napakaganda ng Fairy Academy at parang eksena sa isang laro. Gayunpaman, maliban sa shell na mukhang isang virtual na laro, ang interior ng akademya, tulad ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, ay higit sa lahat ay high-tech at moderno. Katulad sa Earth, ang mga mayayaman ay maaaring pumunta sa ilang malalalim na bundok o polar region para maranasan ang isang simpleng buhay, ngunit walang wifi doon. Pagkatapos maglakad-lakad, sinabi ni El, Don, ang dormitoryo para sa mga bagong estudyante sa iyong apprentice group ay nasa paanan ng bundok.
4 ang tao sa isang dormitoryo. Kung mas mataas ka, mas mataas ang iyong antas. Inutusan ako ng dean. Para bigyan ka ng isang silid sa baywang ng bundok. Sa katunayan, iba ang pagtrato sa mga may mataas na talento. Napaisip si Michael. Hindi imposibleng manatili sa isang magandang lugar. Kung tutuusin, pansamantalang tirahan lang niya ang Fairy Academy. Kapag ang antas ay umabot sa isang tiyak na antas, siya ay ganap na aalis. Isa pa, siya ay isang babae ngayon, kaya ito ay hindi komportable para sa kanya na makibahagi sa isang silid sa ibang mga batang babae. Masama kung makita ng iba na lalaki siya. Tumango si Michael. Sige, pero gusto kong mag-imbite ng ibang tao na tumira sa akin. Naguguluhang tanong ni Elle, sino? Sabi ni Michael, Emily. Napangiti si Elle. Gusto mo ba si Emily? Napakababa ng talento niya kaya wala siyang karapatang tumira sa bundok. Pero dahil ikaw ang nag-request, sige. Ihahatid ko siya sa iyo mamaya. Pagkatapos magpasalamat, pumunta muna si Michael sa kwarto niya sa gilid ng bundok. Hindi nagtagal, pinapunta rin doon si Emily. Si Emily na nakasuot ng asul na magaspang na uniforme ay tuwang-tuwa nang pumasok. Tumalon siya at niyakap si Michael habang masayang sinabi, Don. Thank you for inviting me to stay with you. Kanina lang ako bumaba para mag-report. Inggit sa akin ang ibang senior sa dormitoryo. Sabi nila dito daw ang lugar na bubuhay ang mga guro sa paaralan at mga matataas na antas. Kung hindi dahil sa inyo, tiyak na hindi ako maninirahan dito sa buong buhay ko. Sanay na si Michael sa masayahing Emily. Hinaplos niya ang buhok nito at sinabing, I'm glad you like it. Gusto ko lang may kausap. Gabi na. Magpahinga muna tayo. Pagkatapos nating magising, magte-training tayo ng husto mula bukas. Hindi tayo inferior to anyone. Tiyak na gagawa tayo ng pangalan dito. Trust me, tutulungan kita. Emosyonal na tumango si Emily. Oo. Don, salamat. Napakabait mo. I want to sleep with you. Natigilan si Michael. Tiningnan niya ang 2 kama sa kwarto at itinuro. Pwede ka na matulog dyan. Gayunpaman, masuyong niyakap ni Emily si Michael. No, I want to sleep with you. Kanina lang sinabihan ako ng mga senior sa dorm ko na yakapin ang hita mo. Sabi nila, henyo ka daw mahirap makuha sa loob ng 10,000 taon at siguradong uusad ka sa immortal tier sa hinaharap. Sinabi rin nila na ang bilis ng iyong cultivation ay mas mabilis kaysa sa amin. Bagamat lahat tayo ay apprentice na ngayon, malapit ka ng maging disipulo o maging isang grandmaster. Kapag naging grandmaster ka, mahihirapan akong makita ka ulit. So, habang roommates tayo, gusto kitang matulog, hehe. Hindi nakaimik si Michael. Napahiya siya. Tama si Emily. Ang bilis ng kanyang cultivation ay talagang mas mabilis kaysa kay Emily. Gayunpaman, kahit sa ang kaharian pa man ang umunlad ni Michael, hindi niya maaaring baliwalain si Emily. Wala ring magawa si Michael. Sabi niya, sige, sabay na tayo matulog. Kaya naman, nagsiksikan sina Michael at Emily sa iisang kama. Malaki ang kama para may akap ni Emily si Michael. Nakapatay na ang mga ilaw sa kwarto. Nagkunwaring tulog si Michael nang biglang magsalita si Emily. Don, nakipagrelasyon ka na ba? Pinuksan ni Michael ang kanyang mga mata. Bakit mo naman natanong yan bigla? Sabi ni Emily, sinabi ng senior sa dormitoryo na hindi ako makakapag-cultivate pagkatapos makipagrelasyon. Gusto ko ang opposite sex at kahit nakipagtalik sa isang lalaki. Sumagot si Michael, oh. Lumipat si Emily. Hindi ka ba nagulat? Sa Celestial King Planet, napakaseryoso ng ganitong bagay. Bawal. Kapag may something sa pagitan ng lalaki at babae, mas mabagal ang pag-unlad ng cultivation ng isa kaysa sa iba. Mahinang tanong ni Michael, nagsisisi ka ba? Nagsisisi ka ba sa pakikipagtalik sa isang lalaki? Naisip ni Emily si Michael ngunit may ngiti sa labi. Umiling siya. Hindi ko pinagsisisihan. Paalala ni Michael sa kanya, gayunpaman, dahil sa kanya, nahuhuli ka sa iba sa cultivation mo ngayon. Baka tuluyan kang manatili sa apprentice level. Hindi ka ba nagsisisi? Umiling si Emily at sinabing, I don't regret it. That was the happiest time for me. Hindi ba ang pagtaas ng cultivation level ko ay para din sa kaligayahan?
At saka, noong mga panahong iyon, hindi ko alam na pupunta ako sa ang Celestial King Planet sa hinaharap. Higit pa rito, hindi ko alam na may ganoong kakaibang panuntunan. Sai, hindi ako nag-aalala sa sarili ko. Hindi ko naman gusto ang cultivation. Nag-aalala ako. May gustong sabihin si Emily pero nagdadalawang isip. Mahuhulaan ni Michael kung sino ang inaalala ni Emily. Tanong niya, nag-aalala ka sa kapatid mo, Victoria, di ba? May kasama siyang lalaki. Nagkunwari si Michael na hindi niya alam ang mga pribadong bagay ni Victoria. Walang balak si Emily na itago ito. Oo, isa lang ang naranasan ko, at minsan lang. Pero ang kapatid ko, parang marami. Biglang nakaramdam ng kaunting manhid at hindi komportable si Michael. Muli niyang naisip si Victoria at ang kanyang tiyuhin. Huwag na tayong mag-usap. Matulog ka na. Si Victoria ay natulog kasama ang tatlong lalaki sa Earth. Ito ay tiyak na makakaapekto sa kanyang pag-unlad sa paglilinang sa Celestial King Planet. Hindi maintindihan ni Emily kung bakit biglang ayaw pang magsalita ni Michael. She continued to ask, Don, hindi ka ba curious sa relasyon ng lalaki at babae? Nung ngayon lang ako nalaman ng mga senior sa dormitoryo, lahat sila nagtanong sa akin kung ano ang pakiramdam ng gawin iyon. Don, do you want to know? I can tell you secretly. Ibinao ni Michael ang ulo ni Emily sa kanyang mga bisig at sinabing, matulog ka na. I think I can guess what you were like back then. Kabanata 1423 Assassin. Hindi akalain ni Emily na ang lalaking nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya sa kotse ng GL8 noong nakakabaliw na gabi sa Earth ay natutulog sa tabi niya sa sandaling ito. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Emily na ligtas siya sa mga bisig ni Don. Kaya naman mabilis siyang nakatulog. Mahigit 1 oras ang lumipas. Creak. May bahagyang paggalaw sa silid. Sa madilim na silid, agad na iminulat ni Michael ang kanyang mga mata at naging alerto. Nakinig siyang mabuti at naramdaman niya ang pag-ihip ng hangin mula sa labas. Gumalaw ang pinto. Bumilis ang tibok ng puso ni Michael. Napagtanto niya na baka may sumingit. Matapos makarating sa isang bagong planeta, hindi makatulog ng masyadong malalim si Michael. Namatay siya minsan. Hindi niya hahayaang may kumitil sa kanyang buhay habang siya ay walang malay. Alam niya na ang kanyang talent test ngayon ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga cultivator sa Celestial King Planet. Kahit nasa Fairy Academy siya ngayon, may mga taong gustong-gusto ang buhay niya. Unti-unting lumapit ang figure sa kama ni Michael. Pumikit agad si Michael at nagkunwaring tulog. May boses ng isang babae, a favored daughter of heaven. Do you think you can live for that long? Go to hell. Pagkasabi niyo ay agad na sinugod ng babae si Michael gamit ang hindi kilalang armas. Agad na nagising si Michael. Tumalon siya mula sa kama at sinipa ang kabilang partido. Pagkatapos, agad niyang inilabas ang energy storage immortal na bato at binasag ito sa bumibisitang assassin. Pinasag ni Michael ang bato sa katawan ng kabilang partido, ngunit halatang hindi ordinaryong tao ang kabilang partido. Ang kanyang diskarte sa paggalaw ay napakalakas, at mabilis niyang naiwasan ang enerhiya na walang kamatayang atake ng bato. Boom! Sa isang malakas na putok, lumiwanag ang solong silid ni Michael mula sa pagsabog. Nabasag agad ang lahat sa kwarto. Maging ang higa ni Emily ay nabasag. Hooray! Noon lang nagising si Emily. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, medyo natakot siya. Nang makitang nabigo ang pag-atake, hindi na nangahas ang babaeng mamamatay tao na manatili pa. Agad niyang gustong tumakas. Gusto talaga siyang habulin ni Michael at tingnan kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya. Gayunpaman, hinaila siya pabalik ni Emily. Don, huwag mo siyang habulin. Mas mataas ang level niya kaysa sa atin. Hindi natin siya matatalo. Nagmura si Michael sa kanyang puso. Sobrang frustrated niya. Tama iyan. Katatapos lang subukan ni Michael ang kanyang talento at hindi man lang apprentice. Ang kabilang partido ay isang assassin na hindi bababa sa isang Grand Scholar. Naabutan man niya, nililigawan niya si kamatayan ng walang kabuluhan. Paano siya makakalaban? Gayunpaman, nang maisip ni Michael na tatakas ang babaeng mamamatay tao, biglang bumaba ang isang pulang-pula na figure mula sa tuktok ng bundok sa labas ng silid.
Ang pulang-pulang babae ay direktang hamarang sa dinadaanan ng babaeng assassin at bumaba sa kanyang harapan. Chitty. Nang makita ng babaeng assassin ang likod ng babae, agad niyang napagtanto na may mali. Dahan-daang lumingon ang pulang-pulang babae. Nagulat si Michael. Si Vice Dean Evelyn naman. Nang makita ng babaeng assassin si Evelyn, gusto niyang tumakas ng walang salita, ngunit paano siya makakaalis? Tumalon at tumalon ang babaeng assassin, gustong tumalon pababa mula sa gilid ng bundok. Inilabas ni Evelyn ang isang pulang laso at ibinalot ito sa kanya, hinayla siya. Nakabalot ang pulang laso sa leeg ng babaeng assassin. Ang babaeng mamamatay tao ay hindi makagalaw, at maging ang paghinga ay naging mahirap. Wow! Ang bait-bait ni Vice President. Ang galing-galing niya. Puri ni Emily. Mabilis na lumabas ng silid si Michael at sinabi sa dalawang tao sa tabi ng bundok, Vice Dean Evelyn, buhayin mo siya at tanungin kung sino ang nagpadala sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na segundo pagkatapos sabihin iyon ni Michael, namatay ang babaeng assassin. Bumagsak siya sa lupa at huminto sa paghinga. Mabilis na naglakad si Emily at nagpasalamat, Dean, salamat sa pagdating mo sa oras. Kung hindi, namatay na tayo. Tinulyapan ni Evelyn si Emily na may panghahamak sa mga mata. Hindi niya ito pinansin at naglakad patungo kay Michael. She said, "There's no need for anyone to send her here. You've got the best talent in history. Maraming tao ang gustong pumatay sa iyo. I've already expected it. However, don't worry. With me here, nothing mangyayari sa'yo. Salamat, Vice Dean Evelyn." Bilang tugon, malamig na sinabi ni Evelyn, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Handa akong protektahan ka dahil dala mo ang pag-asa ng ating Fairy Academy. Kung isang araw ay hindi mo kayang tiisin ang pag-asang ito at hindi mo makakamit ang mga resulta, ako walang pakialam sa buhay o kamatayan mo. Dahil doon, tumalon ng malalim si Evelyn at dahan-daang lumipad papunta sa itaas, na nagiiwan lamang ng bango. Tumangala si Emily sa figure ni Evelyn at naiinggit na sinabi, wow, ang gwapo niya. Gusto ko ring maging katulad niya, lumilipad-lipad at pumapatay ng tao. Sa sandaling ito, lumakad si Elle, na nakarinig ng kaguluhan. Don, okay ka lang. Itinuro ni Michael ang bangkay ng babaeng assassin sa lupa at umiling. Ayos lang ako. Naglakad si Elle patungo sa bangkay ng babaeng assassin at sinabing, siya ay mula sa Fairy Academy namin. Gayunpaman, malamang na hindi kanya pinatay dahil nagseselos siya sa iyo. Dapat may isang organisasyon sa likod niya na nagbayad ng mataas na presyo upang kunin siya para pumatay. Ikaw. I'm sorry, Don. Bilang isang guro, wala akong kakayahang protektahan ka. Ngumiti si Michael. Ayos lang. Ilang araw na lang para patayin nila ako. Pagkatapos ng ilang araw, kapag naging cultivator ako, mahihirapan silang patayin ako. Guro, bumalik ka at magpahinga. Bukas na ng umaga opisyal na tayong magsisimulang magtanim. Sabi ni Elle, oo, babalik ako. Sa pagitan nilang dalawa, parang si Michael ang guro at si Elle ay isang masunuring estudyante. Nakinig si Elle sa ayos ni Michael. Ang silid ay binomba sa punto na hindi na ito magagamit. Lumipat sina Michael at Emily sa ibang silid, ngunit hindi sila nakatulog. Nagkwentuhan sila buong gabi. Kinabukasan, sa Maple Forest ng Fairy Academy. Ang lahat ay naglilinang sa buong umaga. Masayang tumakbo si Emily kay Michael at sinabing, Don, apprentice cultivator na ako. Nakokontrol ko na ang espiritual na enerhiya. Tingnan mo. Habang nagsasalita si Emily, nagpapuwersa siya gamit ang kanyang mga kamay at kinokontrol ang isang dahon sa sanga ng puno sa harap niya. Dahan-daang gumalaw ang dahon mula sa sanga patungo sa kamay ni Emily. Medyo mabagal, ngunit napakaikli ng distansya. Maya-maya, inabot nito ang kamay niya. Pagkatapos, ginamit ni Emily ang kanyang maliit na daliri upang hatiin ang dahon sa kalahati. Tuwang-tuwa si Emily. Tingnan mo, hindi ba ako kamangha-mangha? Ngumiti si Michael. Kung ikukumpara sa mahinang air stewardess noon, malaki ang naging improvement ni Emily. Nakangiting puri ni Michael, Emily, you've improved much. Congratulations! Inilagay ni Emily ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at pinaikot-ikot ang kanyang katawan. Proud na proud din siya sa improvement niya. By the way, Don,
kumusta ang progress ng cultivation mo sa umaga? Nung dumating ako kanina, mukha kang walang gana at parang hindi maganda ang pag-usad. Hindi kaya. Hindi ka pa naging apprentice at pwede na. Hindi ko kinokontrol ang teknolohikal na enerhiya ng Celestial King Planet. Kabanata 1424 na Apprentice Competition. Maging si Emily, na hindi gaanong talento, ay opisyal na naging apprentice cultivator sa Celestial King Planet sa umaga. Paanong si Michael, na pinaka-talented, ay hindi pa nakakalusot dito? Apprentice na siya, pero hindi siya nasisiyahan sa lakas niya. Kailangang malaman ng isa na ang Michael ay may napakalakas na lakas mula sa likod ng Earth. Ngayon na siya ay may mahinang kakayahan sa pag-aaral, nadama niya na ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Kahit na umunlad si Michael mula sa isang ordinaryong Earth lang tungo sa isang marangal na Celestial King Planet Cultivator, pinaramdam nito kay Michael na hindi siya kasing lakas noong siya ay isang ordinaryong tao sa Earth. Hindi ito matanggap ni Michael. Magpapaliwanag pa lang si Michael kay Emily, isang itim na babaeng nakauniforme ng Fairy Academy ang biglang lumapit at tinutuya si Michael. Yo, kung hindi ang makalangit na kababalaghan na may 10 antas na talento. Bakit mas mababa ang pag-unlad ng kanyang paglilinang kaysa sa unang yugto na si Emily? Ang din at ang iba pa ay umaasa sa iyo. Nakakatuwa. Napatingin si Michael sa kanya. Pakiramdam niya ay dapat itong maging isang apprentice cultivator tulad niya. Sa pagkakataong iyon, isang babaeng nakauniforme ng guro ang lumapit at agad na humingi ng tawad kay Michael. I'm sorry, Miss Dawn. This is my student, Arte. She doesn't mean any harm. Sumunod, bumaling ang guro kay Arte at sinabing, nagagawa na ni Dawn na kontrolin ang kapangyarihan na kapangyarihan. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Mabilis siyang sumulong. Sa sandaling ito, lumakad si Elle at nagtanong, ano ang problema? Matapos maunawaan ang sitwasyon, ngumiti si Elle at sinabi kay Michael, she's also an apprentice who's participating in the upcoming competition. We're all optimistic about you become the champion of this year's apprentice group. Mas matagal siyang naghahanda kaysa sa iyo. Bago ka, siya rin ang taong may pinakamataas na pagkakataon na makakuha ng pinakamataas na resulta sa ating paaralan, kaya medyo nagseselos siya. Matapos ipaliwanag ni Elle kay Michael ang sitwasyon, naintindihan naman agad ni Michael. Sa mundong ito, walang ganoong bagay na hindi makatwira na puot. Sa Celestial King Planet, ito ay tungkol sa kung sino ang hamarang sa landas ng tagumpay ng kabilang partido. Bagamat parehong apprentice cultivator sina Michael at Arte at mas nauna sa kanya si Arte, hindi man lang siya nilingga ni Michael. Imposible para sa kanya na tretuhin ang gayong karakter bilang isang katunggali. Kailangang malaman ng isa na ang asawa ni Michael ay isang Grandmaster. At ang kaaway ni Michael ay isang walang kapantay. Paano ang isang nagsasanay na babaeng estudyante ay magiging sulit sa oras ni Michael? Tumingin sa kanya si Michael, hindi ka ba kumbinsido na ako ang may pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban sa apprentice group ng Fairy Academy? Tawa ng tawa si Arte at sinabing, hahaha. Wala ka. Kakatungtong mo pa lang sa apprenticeship stage ngayon. Ako naman, kalahating taon na akong tumuntong sa apprenticeship stage. Ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang akademya ay magsisimula sa kalahating buwan. Aminado akong mas mababa ang talento ko kaysa sa iyo, ngunit paano mo matatalo ang kalahating taon ng aking paglilinang sa loob lamang ng kalahating buwan? Ako ang pinakamalakas sa grupong apprentice ng Fairy Academy. Gusto mo maging limelight? Maghintay pa ng kalahating taon. Nang makitang naglakas loob si Arte na guluhin si Michael, ang kayamanan ng akademya, ipinahayag ng ibang mga babaeng estudyante ang kanilang suporta. Well said, Arte. Ang tapang mo. Tama. Aminado naman tayo na mas malakas si Dawn sa atin in the future, pero at least hindi ngayon. Sa Celestial King Planet, realm determines status. Dahil ang lakas ni Dawn ay mas mababa kaysa sa atin ngayon, kailangan niyang makinig sa atin ngayon. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Nang makitang nagseselos ang mga babaeng ito kay Michael, sinabi agad ni Emily sa kanya, Don't forget it. Tiisin mo na lang sandali. Bahagyang ngumiti si Michael. Gusto niyang patunayan ang sarili sa kanyang kakayahan. Kaya nagsimula na rin siyang kontrolin ang mga dahon.
Gayunpaman, ang kanyang kontrol sa espiritual na enerhiya ay mas mahusay kaysa kay Emily. Hinayla ni Emily ang isang dahon mula sa mga sanga habang dahan-daw ang pinalutang ni Michael ang mga dahon sa lupa. Medyo marami sila. Wow! Don, apprentice ka na rin ngayon. Mas malakas nga ang iyong espiritual na kapangyarihan kaysa sa akin. Isang dahon lang ang kaya kong kontrolin, pero ang dami mong kayang kontrolin. Naging masaya si Emily. Natahimik din ang iba at tahimik na pinanood ang pag-usad ni Michael. Ang magkaroon ng ganoong espiritual na kapangyarihan na kontrol sa unang araw ng apprenticeship, talagang hindi ito simple. Gaya ng inaasahan ng pinakatalentadong magsasaka. Ano ba? Paano niya pinananatiling nakabitin ang mga dahon sa hangin? Makakalabas lang ako ng isang dahon mula sa lupa sa unang araw at suluhin ito ng aking mga kamay. Kung hindi, nalaglag ang dahon, ngunit mayroon siyang paraan. Para panatilihin ito sa hangin ng matagal. Pinagpawisan si Arte. Bagaman bagong apprentice si Michael, talagang nakakabigla ang kanyang kakayahan. Patuloy na namumulot ng mga dahon si Michael. Sa huli, ang mga dahon ay naging hugis ng isang kamao. Biglang sumigaw si Michael at ginamit ang buong lakas para ilunsad ang fist leaves kay Arte. Bang! Ah! Ang mga dahon ay walang kapangyarihan. Sa sandaling marating nila ang mukha ni Arte, nabasag ang porma sayon at bumalik ang mga dahon sa lupa. Gayunpaman, sa sobrang takot ni Arte ay bumagsak siya sa lupa, humihingal. Kasunod nito, umalis si Michael nang walang sabi-sabi. Napabuntong hininga ang iba sa paghanga. Wow! Napakalakas ni Don. Hindi lang siya talentado, kundi ang kanyang mga kakayahan at diskarte sa pakikipaglaban ay top-notch din. Talagang maaari niyang takutin si Arte, na naging apprentice sa loob ng kalahating taon, hanggang sa puntong ito. Ito ang unang araw ng kanyang apprenticeship sa umaga. Alam ng Diyos kung gaano siya kalakas sa kalahating buwan. Aha, ang champion ng apprentice group this time ay siguradong galing sa Fairy Academy natin. Nakita ng lahat ang galing ni Michael at wala nang nangahas na pagdudahan pa siya. Pinati din ng ibang mga guro si Elle. Miss Elle, congratulations sa pagtanggap ng ganoong talented na estudyante. In the future, siguradong siya ang magiging pride ng Fairy Academy natin. Awkward na ngumiti si Elle at pakiramdam niya ay nakakaawa. Tayang naman kung lalaki siya. Kung hindi, siguradong magiging Diyos siya sa Fairy Academy in the future. Kaya lang, mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Ito rin ay opisyal na oras para sa kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang universidad. Sa pagkakataong ito, ang venue ng kompetisyon ay sa CloudSec. Pangunahing kompetisyon ito sa pagitan ng Apprentice Group at ng Disciple Group. Ang mga Elementary Scholars, Grandmasters, at maging ang Unrivaled Realm Cultivators ay makikipagkompetensya. Gayunpaman, ang kanilang mga kompetisyon ay gaganapin isang beses bawat 2 taon o mas matagal pa. Higit pa rito, ang tiyempo ay hindi regular, hindi katulad ng mababang antas ng mga kompetisyon sa pagitan ng mga apprentice at mga disipulo. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga magsasaka na mas mataas sa antas ng Grand Scholar ay mas mababa kaysa sa bilang ng mga alagad ng baguhan. Bukod dito, pagkatapos maging isang Grand Scholar, ang isa ay nagkaroon ng higit pang mga responsibilidad at wala ng maraming oras upang lumahok sa mga walang kabuluhang kompetisyong ito. Sa araw na ito, sinundan ni Michael si Miss Elle at ang malaking grupo mula sa Fairy Academy hanggang sa CloudSec. Ito ay kilala rin bilang ang pinakamahusay at pinakamalakas na paaralan sa mga cultivation na paaralan. Gayunpaman, medyo kinabahan si Michael nang dumating siya sa pasukan ng CloudSec. Naalala niya na noong araw ng talent test, may dalang 2 tao si Mr. Fred mula sa CloudSec. Ang 2 iyon ay mga kampa ni Gerald. Siguro kung dadating si Gerald ngayon. Kabanata 1425 meeting out muli. Walang alinlangang naging buhol sa puso ni Michael si Gerald. Siya ay isang pag-iral na naging dahilan upang hindi siya makakain o makatulog ng mapayapa. Siya rin ang taong pinakaisip ni Michael, pangalawa lang kay Lavana. Na-trauma si Michael nang patayin siya ng taong ito sa Earth. Kailangan niyang tanggalin ang lalaking ito sa lalong madaling panahon para pakalmayan ang kanyang puso. Nang makita ni Elle na medyo kinakabahan si Michael, inaliw niya ito, "Don, huwag kang kabahan. Kahit kalahating buwan ka lang nagtanim, naniniwala ako na sa kakayahan mo, hindi magiging problema para sa iyo."
para makapasok sa top 3. Naisip ni El Green na masyadong kinakabahan si Michael para makakuha ng magandang resulta. Bilang tugon, pilit na ngumiti lang si Michael at walang sinabi. Hindi nagtagal, sinundan ni Michael ang pangunahing grupo ng Fairy Academy patungo sa venue ng kompetisyon sa loob ng Cloud Sect. Pagdating pa lang ng mga taga Fairy Academy, nagkagulo agad sila. Tulad ng alam ng lahat, ang Fairy Academy ay napuno ng mga babaeng estudyante. Ang mga taga-ibang paaralan, lalo na ang mga dumating para sumali sa patimpalak, karamihan ay mga lalaki. Kaya naman, kahit noong nakaraan, kapag nakita nila ang mga tao mula sa Fairy Academy, matutuwa sila. This time, ang focus ng lahat ay kay Michael. Tingnan mo, ang babaeng nakamaskara ay si Dawn. Hehe, may tier 10 talent siya. It's unprecedented, and I'm afraid na walang katulad niya in the future. Bagamat nikotikip ang kanyang mukha, masasabi kong isa siyang bihirang kagandahan sa mundo. Isang araw, kapag natigil ang aking paglilinang, sa wakas ay matitikman ko na rin ang pagmamahala ng isang lalaki at isang babae. Kailangan ko siyang ituloy. Tara, top-notch talent siya. Kapag natigil ang cultivation mo, baka nasa unrivaled realm na siya. Nung mga oras na yon, karapat-dapat ka pa ba sa kanya? Ahaha. Pinag-uusapan siya ng lahat at labis na naiinis si Michael sa kanilang usapan. Tinatrito nila si Michael bilang isang babae. Naisip ni Michael sa kanyang sarili, mas lalaki ako kaysa sa inyong lahat kung haborin ko ang aking mga damit. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki ang lumakad papunta sa gilid ni Michael na may mapanuksong ngiti sa labi. Hello, Miss Dawn. I'm out, and I'm also in the apprentice group. Baka may competition tayo mamaya. However, don't worry. Alam kong kakasimula mo palang mag-cultivate, and I've already been apprentice for a year. Pagbibigyan kita. Hehe, gusto mo manalo. Kung willing kang maging mabuting kaibigan sa akin at kausapin ako kapag wala kang magawa, I can go easy on you. Huwag kang mag-alala, isa akong cultivator na may ambisyong makamit ang unrivaled realm. Hindi ako magkakaroon ng anumang hindi tamang pag-iisip tungkol sa iyo. Napatingin si Michael kay Alt. Hindi ba ang lalaking ito ang batang nakipag-away sa kanya sa hotel? Sa gilid, nakilala rin ni Elle si Alt. Kung tutuusin, si Elle ang biglang sumulpot at iniligtas si Michael sa bilis ng kidlat na pinipigilan si Michael na mabugbog pa lalo ni Alt. Naalala pa ni Michael na natalo siya kay Alt sa kompetisyon noon at ilang beses pa siyang nabugbog. Kailangan niyang maghiganti ngayong araw. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Michael at tumingin sa ibang lugar. Hinahanap niya ang dalawang subordinate ni Gerald at ang dalawang boys na sumubok ng talent nila kay Michael. Gayunpaman, hindi nakita ni Michael ang dalawa. In half a month, baka hindi na sila qualified na sumali sa test ng apprentice group. Kaunti lang ang mga taong may talent ko. Si Michael ay may level 10 talent at may grandmaster level na kakayahan na gumawa ng isang bagay mula sa wala. Ngayong nasa apprentice group na siya, para siyang King of Glory na naglalaro ng bronze match. Talaga, maaari siyang manalo kapag nakapikit ang kanyang mga mata. Si Alt, na dumating para makipag-usap kay Dawn, ay galit na galit nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Dawn. Kahit ikaw ang favored daughter of the heavens, hindi mo ako kailangang tingnan ng ganito. Hindi mo man lang ako tinitingnan at hindi sinasagot ang mga salita ko. Masyado kang mayabang. Bagamat mababa ang talento ko kaysa sa iyo, mas matagal akong nilinang kaysa sa iyo. Pagdating sa kompetisyon, tiyak na hindi ako magpipigil. With that, umalis na si Alt. Walang pakialam si Michael sa banta ni Alt. Matagal na niyang nakita ang kakayahan ni Alt. Noong nakaraan, bilang isang ordinaryong tao sa Earth, maaaring lumaban si Michael ng higit sa 10 round kasama si Alt. Ngayon, si Michael ay isa ring magsasaka. Lumakas ang kanyang katawan at magagamit niya ang espiritual na enerhiya. Wala na ang advantage ni Alt sa kanya. Tinagtagal, nagsimula na ang kompetisyon ng apprentice group. Una, ito ay labanan sa pagitan ng Cloud Sect at W Academy, na sinundan ng labanan sa pagitan ng Heavenly Academy at Fairy Academy. Unti-unting lumipas ang oras mula umaga hanggang hapon. Isinagawa ang sunod-sunod na mga kompetisyon. Sa huli, ang mga finalist ay sina Alt mula sa Heavenly Academy at Michael mula sa Fairy Academy. Oh my God!
hindi ko akalain na ang finals ay sa pagitan ng Heavenly Beauty, Dawn, at Alt na isang taon ng apprentice. Manluloko si Alt. May kaibigan ako sa Heavenly Academy. Sabi niya, matagal na raw sana si Alt sa disciple level, pero para makakuha ng first place sa apprentice group ngayong taon, sinadya niyang huminto sa pag-advance. Ganun din siya. Walang hiya. Oh my God, hindi ba tiyak na matatalo si Miss Dawn? Kahit nakakaloka ang talent ni Miss Dawn, kalahating buwan pa lang siyang apprentice. Paano niya makakalaban si Alt na isang taon nang nagte-training? Hehe, walang suspense sa kalalabasan. Siguradong mananalo si Alt dahil hindi naman competition between apprentices ang laban na ito. Apprentice ang isa, at disciple ang isa. Paano mananalo si Dawn? Sa gilid, nakangiting bumulong si LK Michael, nakatulong ka na sa akin na manalo ng respeto. You're in the top 2. Kahit hindi ka muna, okay lang. Pero, I don't think you, madali kong ibibigay ang unang pwesto sa lalaking ito. Kung tutuusin, alam ni El kung gaano kagalit si Michael kay Alt. Sabi ni Michael, sa susunod na makita ko siya, magiging scholar ako o grandmaster. Kung tuturuan ko siya ulit ng leksyon, sasabihin ng mga tao na binubuli ko ang mahihina. Apprentice na kaming lahat. Gusto ko maghiganti. Ngumiti si El at tinapik ang balikat ni Michael. Kung gayon, sige. Mahal, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Noong huling beses na nailigtas ni El si Michael sa Lost Paradise Hotel, kanina pa niya pinapanood ang pag-aaway nilang dalawa. Laking gulat niya na si Michael, isang non-cultivator, ay makakalaban ni Alt, na isang taon ng apprentice. Ngayong lumakas na si Michael, maaari niyang talunin si Alt. Tumayo silang dalawa sa stage, dahilan para maghiyawan ang mga tao. Maging ang vice din ng Cloud Sect ay dumating para panoorin ang huling labanan ng grupong apprentice. Sa entablado, mayabang na sinabi ni Alt, Dawn, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ang yabang ng pagkatao. Ang pagkatalo sa isang tier 10 cultivator ay sapat na para ipagyabang ko habang buhay. Ahaha. Si Alt ay puno ng kumpiyansa. Mahinaong tanong ni Michael, Alt, may nakaaway ka na ba? Sabi ni Alt, syempre. Kanina lang, binugbog ko ang isang bata sa isang lugar. Paano kung makakalipad ang batang iyon? Pinugbog ko pa rin siya na parang aso. Kung hindi siya nailigtas ng isang misteryosong tao, bubugbugin ko na sana siya eh. Siyempre wag kang matakot. Hindi ako magiging malupit sa'yo. Total sparring lang tayo. Ahaha. Kilala ko ang taong nabugbog, mahinang sabi ni Michael. Kabanata 1426 na pagbugbog sa Alt. Kilala mo siya. Natigilan si Alt. Hindi niya inaasahan na ang lalaking tinuruan niya ng leksyon ay may kaugnayan sa kalaban na nasa harapan niya. Mahinaong sinabi ni Michael, hiniling niya sa akin na ipaghiganti siya ngayon. Kaya naman, baka may problema ka ngayon. Pinaikit ni Alt ang kanyang mga mata. Sa wakas ay alam na niya kung bakit ngayon lang tinanggap ni Michael ang kanyang mabuting kalooban. Ito pala ay hindi dahil siya ay alof, ngunit dahil siya ay may kaugnayan sa kanyang kaaway. Pumuso si Alt. Nakikisali sa lalaking nagpunta sa Lost Paradise Hotel. Mukhang hindi ka rin mabuting tao. Kunin mo to. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Alt ang kanyang hakbang at opisyal na sinimulan ang panghuling kompetisyon ng grupong apprentice ngayon. Lahat ng naruroon ay matamang nanunood. Patuloy ang pag-atake ni Alt, ngunit madaling naiwasan siya ni Michael. Dahil dito, napaka-clumsy ni Alt. Hindi ko masabi sa mga nakaraang laban. This time, when facing Alt's attack, Dawn's defense was really impeccable. I didn't expect her to have such rich combat experience at such a young age. Mukhang hindi basta-basta nanggaling si Dawn. Siguradong galing siya sa malaking pamilya. Isa lang ang paraan ng pag-atake ni Alt. Sa mga nakaraang kompetisyon, nanalo lang siya dahil nanatili siya sa apprenticeship stage ng isang taon. Mas malakas ang spiritual power niya kaysa sa iba at nanalo siya sa pag-asa sa brute force. Normal lang na hindi niya kaya basagin ang depensa ni Dawn. Gayunpaman, gusto kong malaman kung ano ang paraan ng pag-atake ni Dawn. Kung gusto niyang manalo, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtatanggol. Inaasahan ng lahat ang paraan ng pag-atake ni Michael. Bigla na lang kusang lumaban ang mga kamay ni Alt kay Michael kaya pinilit na gamitin ni Michael ang kanyang mga paa.
Sa sandaling itinaas ni Michael ang kanyang binti, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alt. Gusto kong hindi ka makalakad. Ginamit ni Al ang lahat ng kanyang lakas ay itinoon ang lahat ng kanyang mga katangian upang mahawakan sa isang daliri. Pagkatapos, tinusok niya ng malakas ang binti ni Michael. Ito rin ang karaniwang lansihin ni Alt. Sa huling pagkakataong nag-away sina Michael at Alt sa Lost Paradise Hotel, ginamit niya ang trick na ito para masugitan ng husto ang binti ni Michael at hindi siya makalakad sa mismong lugar. Sa pagkakataong ito, nang muli silang magkita, nais ni Michael na maghaiganti sa huling pagkakataon. Paano niya ito hinayaan saksakin muli ang kanyang binti? Gayunpaman, bagaman inaasahan ito ni Michael, hindi siya umiwas dahil hindi na kailangan. Biglang na-control ni Michael ang kanyang spiritual energy para kontrolin ang mga nalaglag na dahon sa lupa. Pagkatapos, mabilis niyang itinuro ang mga ito sa daliri ni Alt. Akmang susundutin na ng daliri ni Alt ang binti ni Michael ay naputol ito ng dahon na kasing talas ng kutsilyo. Wow! Nagulat din ang mga tao. Walang umaasa na gagamitin ni Michael ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang mga dahon upang labanan. Sa tahasang pagsasabi, ang ganitong uri ng mababang antas na tunggalian sa grupo ng mga apprentice ay walang pinagkaiba sa away ng mga ordinaryong tao. Ang mga disipulo lamang at mas mataas ang nagkaroon ng uri ng nakasisilaw na kompetisyon na umaasa sa espiritual na enerhiya. Tiningnan ni Alt ang nasugatan niyang daliri at medyo nanlumo. Ilang dahon na lang. What's the big deal? This can't stop me at all. Hindi inaasahan ni Alt na biglang kontrolin ni Michael ang mga dahon para umatake. Kung inaasahan niya ito, hindi niya biglang binawi ang daliri niya. Gayunpaman, malinaw na wala siyang ideya tungkol sa paraan ng pag-atake ni Michael. Sa loob ng ilang sandali, kinokontrol ni Michael ang higit pang mga dahon. Kasunod nito, nagtipon sila sa isang hugis na katulad ng isang maskara. Ang dahon ng maskara ay lumutang sa hangin na nagdulot ng isang alon ng mga tandang. It's a mask. Gumawa siya ng mask shape from leaves. Babae naman ang mga babae. Mahilig makipaglaro sa mga ganyang mag-agarang disenyo. This is useless. Pagkakita ni Alt ay tumawa din siya. Sino ba namang hindi marunong magkontrol ng mga dahon? Ano ba ang pinapakita mo? Gumawa ka pa nga ng mask shape. Itong maskara ba ang isusuot ko? Bahagyang ngumiti din si Michael. Tama. Inihanda para sa'yo. Gayunpaman, masasabi ng guro ni Alt na may mali sa maskara na ito. Ito ay dahil ang mga ordinaryong maskara ay nagpapakita ng mga mata at bibig. Hindi bababasa, ito ay maaaring gumawa ng mga tao tumingin at huminga. Gayunpaman, ang maskara na ito ay ganap na selyado. Sa labas ng entablado, nagbabala ang guro ni Alt, mag-ingat sa maskara. Huwag mong pababayaan ang iyong pagbabantay. Gayunpaman, bago niya matapos ang pagpapaalala sa kanya, nagkusa na si Michael na salakayin ang Alt. Bang! 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 Pinilit ni Michael si Alt na umatras ng hakbang-hakbang. Imposible yan. Half a month pa lang apprentice si Don. Paanong malalampasan ang lakas niya si Alt? Feeling ko pare-pareho silang dalawa. Walang advantage sa strength si Alt. Dahil pantay-pantay ang mga ito at hindi siya matalo ni Alt, malamang na hindi rin niya kaya. Natatakot ako na napakahirap na matukoy ang unang pwesto sa kompetisyon sa taong ito. Sa wakas ay ipinahayag ni Michael ang kanyang tunay na lakas, na nagbibigay sa madla ng isang bagong pananaw sa kompetisyon. Nang tuluyang ibagsak ni Michael si Alt sa lupa, matigas na sinabi ni Alt, hindi ka mananalo. Magsisimula akong lumaban. Gagamitin pa lang ni Alt ang lahat ng lakas niya para bumangon at mag-counterattack, biglang iwinagayway ni Michael ang kaliwang kamay at ipinatawag ang leaf mask, na tinakpan ang mukha ni Alt. Ma'am! Taglit na hindi makahinga si Alt. Ang bawat dahon sa dahon ng maskara ay naglalaman ng espiritual na kapangyarihan. Hindi ito simpleng leaf mask. Nang dama po ito sa mukha ni Alt, malakas ang engravings effect nito. Hindi na makalaya si Alt. So this is her trick. How impressive. Ang galing talaga ni Don. I've never seen such a high-level spell win a competition in the apprentice group. Bagamat si Don ay apprentice, gumagamit siya ng high-level thinking. It's really unexpected.
Sa sandaling ito, pinuri siya ng Vice Dean ng CloudSec, pati na rin ng mga guro at Dean ng ibang mga paaralan. Anong high-level thinking? High-level thinking, hahaha. Director Evelyn, congratulations on taking in such a genius. Her future is limitless. Kung ilalarawan ito bilang isang laro, si Michael ay parang isang hari ng kaluwalhatian. Kapag bumalik siya para maglaro ng bronze game, papatayin ng mga manlalaro sa bronze game ang sino mang makita nila. Wala silang pakialam sa minion wave. Sa kabilang banda, iniisip ni Michael. Ginamit ni Michael ang kanyang mataas na antas ng pag-iisip para labanan si Alt. Walang pagkakataong manalo si Alt. Ang kinalabasan ng laban na ito ay napagpasyahan. Napaisip si Michael sa sarili. May iniisip na naman siyang tanong. Dapat ba niyang patayin si Alt? Hanggat hindi siya nagkusa na buksan ang dahon ng maskara na ito, mamamatay si Alt. Maya-maya, parang ayaw na ni El na makakita ng mamamatay. Nagkusa siyang maglakad patungo sa Heavenly Academy. Sa harap ng guro ni Alt, sinabi niya, Teacher Lee, ang kinalabasan ay napagdesisyonan na. Ang iyong estudyante ay nakulong ng aking estudyante at hindi na makapagsalita ngayon, kaya hindi siya maaaring sumuko. Bakit hindi mo aminin ang iyong pagkatalo sa kanyang para hindi mawala ang buhay ng estudyante mo sa walang kabuluhan? Naramdaman din ng iba na dapat aminin ng Heavenly Academy ang pagkatalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng malakas ang guro ni Alt. The first place in the apprentice group will definitely take by our school this year. Miss L is too greedy. You should be satisfied with being in the top 3, but she actually want to snatch first place from me. Nakaramdam ng awkward si L. I'm doing this for your own good. Gusto mo bang mamatay ang estudyante mo sa isang kompetisyon? Mamantong hininga si Mr. Lee at sinabi kay Alt sa entablado, Alt, itigil mo na ang pakikibaka. Maging alagad ka lang at manalo sa kompetisyong ito. Kabanata 1427 isa rin akong disipulo. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Sadyang pinipigilan ni Alt ang kanyang lakas. Matagal na pala siyang nakapasok sa kaharian ng mga disipulo. Nag-aalala ang lahat para kay Michael. Kapag naging alagad na si Alt, paano nanalo si Michael? Kailangang malaman ng isa na may malaking agwat sa pagitan ng bawat kaharian. Ito ay karaniwang imposible upang talunin ang isang kalaban sa itaas ng kanyang antas. Hindi na itinago ni Alt ang kanyang lakas. Sa isang malakas na sigaw, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Direktang itinulak ng kapangyarihang ito palayo ang mga dahon na nakatikip sa kanyang mukha. Umasa si Alt sa agarang explosive power na ito para masira ang mga hadlang at tumayo. Napatingin ang lahat at nakitang naglalabas ng asul na liwanag ang buong katawan niya. Ito ang asul na simbolo na exclusive sa mga disipulo. Disciple. Alt has successfully advanced to a disciple. Tapos na. Imposibleng makalaban pa si Don. Hindi sila magka-level. Nanalo na si Don sa pagpilit kay Alt na palakihin ang kanyang kaharian. Gayunpaman, sa arena, hindi natarante si Michael nang makaharap niya si Alt, na sumulong na sa isang disipulo. Pagkaraang maging alagad ni Alt, mapagpakumbaba niyang sinabi, Don, I originally wanted to defeat you fairly at the same realm, but since you insist na pilitin ako, hehe, don't blame me for bullying the weak today. You beat me up grabe ngayon lang. Oras na para ibalik ko ang pabor. Nais ni Alt na maghayganti kaagad kay Michael. Nang makita ang eksenang ito, si El na nasa ibaba ng stage ay labis na kinabahan. Tumayo siya at sinabing, lahat, pinili ni Alt na umaban sa susunod na kaharian. Nasa disciple realm na siya at hindi na apprentice. Hindi na siya qualified na tumayo sa arena ng apprentice group. Sa tingin ko dapat nating agad na kanselahin ang kompetisyon. At ipahayag na ang aking estudyante, si Don, ang unang pwesto sa pangkat ng apprentice ngayong taon. Gayunpaman, ang mga salita ni El ay hindi nakatanggap ng isang madamdaming tugon kahit na ang kanyang mga salita ay may katuturan. Sabi ng isang elder, walang balak ang estudyante mo na tapusin ang kompetisyon. Bakit ka nagmamadali? Maghintay pa tayo ng kaunti. Nag-alinlangan si El. Ito. Nag-aalala rin si El kay Michael. Naisip niya sa sarili, bakit ang tanga mo? Isa na siyang alagad. Bakit mo pa siya inaaway? Nanalo ka na.
Bilang guru niya, nag-aalala siyang baka dehado si Michael. Kung tutuusin, alam niyang matatalo na ni Alt si Michael. Matapos makapasok si Alt sa kaharian ng disipulo, nilabanan niya ang Michael nang hindi mapaglabanan ang puwersa. Ang lakas ni Michael ay hindi na maihahambing kay Alt. Hindi niya kayang lumaban. Alt, napakawalan mo. Nambubuli ka sa iba dahil mas mataas ka lang sa kanila. Bakit walang hamarang sayo? Alt, huwag mo silang pansinin at lumaban ka. Tanggalin mo ang saplot ni Don at tingnan natin kung ano ang itsura niya. Oo. Tanggalin mo ang saplot niya. Tanggalin mo ang saplot niya bago umalis ng stage. May sumigaw at hiniling kay Alt na tanggalin ang saplot ni Michael. Sumunod naman ang iba. Gustong makita ng lahat ang ekspresyon ni Michael at ayaw nilang matapos ang labanan. Paano hinayaan ni Michael na magtagumpay si Alt? Itinago lamang ni Michael ang itaas na bahagi ng kanyang mukha. Ang ibabang bahagi ng kanyang mukha ay mukhang lalaki pa rin. Kung may makakita sa lower half ng mukha niya o kung nakita man ni Gerald, malamang ay papatayin siya. Don, hindi naman sa gusto kong maging bastos sa'yo. Gusto ng lahat na makita ang itsura mo, kaya wag mo akong sisihin. Tanggalin ko yung belo mo at tingnan mo kung pangit ka o engkanto. Natuwa rin si Alt. Samantala, patuloy na kinokontrol ni Michael ang mga dahon gamit ang dalawang kamay. Nang makitang muli ang mga dahon na lumulutang sa hangin, malamig na umungol si Alt. Sa tingin mo ba mabibitag pa ako ng mga dahon na ito? Ngayon mo lang ako nahuli dahil pareho tayong apprentice. Ngayong alagad na ako, huwag mo na akong isipin na saktan ako gamit ang maskara mong dahon. Mahinaong sabi ni Michael, ganun ba? Sa ibaba ng entablado, tumayo din si Elle at sinabing, Don, tama siya. Baka hindi mo malinaw ang pinagkaiba ng apprentices at disciples. Kung gagamitin mo ulit ang galaw na iyon, hindi mo na siya mahaharap. Forget it. Bumaba ka na. Stop fighting. Nanalo na tayo. I believe they'll give a fair judgment. Wala nang pakialam si Alt sa panalo o pagkatalo. Gusto lang niyang ipahiya si Michael sa entablado at maibalik ang kanyang dignidad. Narinig mo ba yon? Pati teacher mo nagsabi na. Hindi ka parent ba naniniwala sa akin? Ngumiti si Michael at sinabing, kung hindi ka kayang saktan ng apprentice, paano kung alagad din ako? Sandaling natigilan si Alt. Tapos, tumawa siya at sinabing, hahaha, ano bang pinagsasabi mo? Half a month ka palang apprentice. Paano mo na? Habang nagsasalita siya, biglang napagtanto ni Alt na ang katawan ni Michael ay naglalabas ng asul na liwanag. Agad namang naging green ang mukha niya. Nagulat ang lahat ng naruroon. Pati si Miss Elle napatikip ng bibig. Baka siya. Tama iyan. Tulad ni Alt, pinipigilan din ni Michael ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, maaari na siyang pumasok sa kaharian ng mga alagad noon pa man. Boom! Biglang naglabas ng malakas na puwersa ang katawan ni Michael. Ang buong katawan niya ay napapalibutan ng asul na liwanag. Ang asul na liwanag na sumasagisag sa kaharian ng mga alagad ay mas malakas kaysa sa katawan ni Alt ngayon lang. Disciple. Nakapasok na rin si Don sa Disciple Realm. Paano ito posible? Kanina pa lang siya nagsimulang mag-cultivate. Upang makapag-advance mula sa isang apprentice tungo sa isang disipulo sa loob lamang ng kalahating buwan, siya ang numero 1 tao sa ating Celestial King Planet. Napakabilis ng pagpapabuti ng taong ito na kahit na ang kasalukuyang walang kamatayang mga hari ay hindi maihahambing sa kanya. Ang kanyang hinaharap ay tunay na hindi maisip. Pinuri ng lahat si Don. Sa totoo lang, wala ito kay Michael dahil mayroon siyang immortal sa katawan. Parang laro lang na na-clear mo na. Kung nilero mo itong muli, tiyak na uunlad ka ng mas mabilis kaysa sa unang pagkakataon. Ito ay pareho para sa paglilinang. Mula sa baguhan hanggang sa disipulo, kung nais ng isang tao na laktawan ang mga kaharian, sapat na ang ilang araw. Ang mababang antas ng paglilinang ay napakadali. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita ang misteryosong lalaki sa katawan ni Michael, bata, huwag kang mabulag sa papuri mula sa labas ng mundo. Sinabi ko nga sa iyo ang shortcut para mabilis na madagdagan ang iyong cultivation realm, ngunit iminumungkahi ko na iyong linangin ang hakbang. Sa pamamagitan ng hakbang sa hinaharap. Ang bawat kaharian ay may kanya-kanyang mga yugtong mararanasan.
Kung mas matibay ang iyong pundasyon, mas magiging kapaki-pakinabang ito kapag sumulong ka sa immortal tier sa hinaharap. Naisip ni Michael sa kanyang sarili, ayokong maging isang immortal. Gusto ko lang maging mas mahusay kaysa kay Levana at talunin ang kanyang kasintahan. Paano magkakaroon ng oras si Michael upang bumuo ng isang matatag na pundasyon at dahan-dahan ito? Nais niyang makatuntong siya sa Grandmaster Realm ngayon din. Sa sandaling ito, nakita ito ni Alt, na nasa arena, at gustong tumakas. Miss Dawn? I'm very happy to spar with you today. It's an extremely honor. Let's spar another day. Hindi sapat ang laban ni Michael. Paano niya hinayaan umalis ang kaaway na ito? Alt, nakakuha na ako ng first place sa apprentice group. I'm going to get first place in the disciple group now. Disciple ka rin. Labanan mo ako sa first round ng disciple group. 1,428 una sa grupo ng disipolo. Napatulala si Alt. Nagulat na naman siya sa sinabi ni Michael. Talagang nakakagulat na si Alt at Michael ay biglang na-promote bilang mga disipulo sa lugar ng kompetisyon. Gayunpaman, kakapasok lang ni Michael sa kaharian ng mga disipulo at papasok na sana sa grupo ng mga disipulo para makipagkompetensya. Kailangang malaman ng isa na ang mga dumalo upang lumahok sa kompetisyon ng grupong disipulo ngayon ay pawang mga estudyanteng nanatili sa kaharian ng mga disipulo ng higit sa 1 taon at naigal-inang ng mahabang panahon. Kakapasok lang ni Michael sa kaharian ng mga alagad. Anong karapatan niyang makipag-away sa kanila para sa unang pwesto? Sa sandaling ito, ang ilan sa mga alagad sa ibaba ng entablado ay hindi maiwasang magsalita. Alright, Alt and Dawn. Akala ko competition lang sa apprentice group pero gusto mo pa pala makipag-away sa disciple group pagkatapos makipaglaban sa mga apprentice. How arrogant. Masyadong mayabang ang dalawang baguhan na kakapasok pa lang sa disciple realm. Mababa ang tingin nila sa amin ng mga alagad na nag-cultivate ng maraming taon. Alt, I'll meet you later and see how powerful you. How dare you galitin mo kami? Dahil dalaga si Michael, naglabas ng galit ang grupo ng mga alagad kay Alt. Sa kabilang banda, inosente ang mukha ni Alt habang sinabi niya kay Michael, Don, huwag mo akong isama kapag nagyayabang ka. Hindi ko sinabi na gusto kong hamanin ang mga nakatatanda sa grupo ng mga disipulo. Alam kong hindi ko sila kayang talunin. Huwag kang mag-attract ng hatred dito. Bumaba na tayo dali. Tapos na ang competition sa apprentice group. I'll give you the first place, okay? Gusto ni Alt na kalagkarin si Michael pababa ng mabilis. Gayunpaman, sinabi ni Michael na kailangan niyang labanan si Alt dito bilang isang disipulo. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at muling kinokontrol ang mga dahon. Ang dahon ay naging hugis ng palad. Nako, sasampalin niya ako ng palma. Nakita agad ito ni Alt. Paano siya makakaranas ng gayong kahihiyan sa publiko? Napansin ni Alt na nakaharap ang palad sa kaliwang bahagi ng mukha niya kaya agad niyang tinakpan ang kaliwang bahagi ng mukha niya para harangan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang hugis ng dahon at sinampal ang kanang pisngi ni Alt gamit ang likod ng palad nito. Don, walang hiya ka. Smack! Bago pa matapos magsalita si Alt ay muling lumipat ang kamay ng dahon sa kanyang kaliwang mukha at muli siyang sinampal. Hindi nagtagal, nasampol ng mahigit 10 beses si Alt. Lumuhad siya sa lupa at humingi ng awa. Great Fairy, I was wrong. Please don't hit me anymore. I can't beat you. I won't dare to provoke you or your friends anymore. Si Alt, na mayabang sa harap ni Michael kanina, ay tuluyan ng umamin ng pagkatalo ngayon. Lahat ay humanga sa kakayahan ni Michael. Ngayon, nakaganti na si Michael. Hindi niya ipinagpatuloy ang pakikipaglaban at hinayaan siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Dean Mervin ng CloudSec, lahat, ibinabalita ko na ang unang pwesto sa apprentice group ay isang henyong babae mula sa Fairy Academy na nag-cultivate pa lang ng kalahating buwan, Don. Umugong ang malakas na palakpakan sa pinangyarihan. Marami sa kanila ang naging tagahanga ni Michael. Gayunpaman, sinabi ng CloudSec, Don, ang iyong talento ay pambihira. Hindi ko pa ito nakita noon. Gayunpaman, sinabi mo lang na hindi lamang gusto mong makakuha ng unang lugar sa grupo ng mga apprentice, ngunit gusto mo ring mauna. Place in the disciple group. I wonder if you're joking or serious.
Natural, seryoso si Michael dahil sa bilis ng cultivation niya, siguradong hindi aabutin ng isang taon ang pag-usad niya mula sa pagiging alagad tungo sa pagiging scholar. Maaaring hindi niya kailangan ng kalahating taon. Isang beses lang sa isang taon ang ganitong kompetisyon. Kung si Michael ay scholar na sa oras na ito sa susunod na taon, paano siya makakasali sa kompetisyon ng grupong disipulo? Sa panahong iyon, hindi na magiging estudyante ni El Green si Michael. Hindi na niya kayang turuan siya. Sa makatuwid, upang mabayaran ang kabaitan ni El Green, nais ni Michael na bigyan siya ng 2 unang pwesto ng sabay-sabay. Alam din ni El Green ang iniisip ni Michael. Sabi niya, "Darling, you're too reckless." Alam na alam ni El Green na imposibleng makuha ni Michael ang unang pwesto sa disciple group sa kanyang lakas. Ngumiti si Michael at sinabing, "Dean, seryoso ako. I'm willing to challenge the participants in the disciple group next." Pagkasambit pa lang ng mga salitang ito, naging masigla agad ang eksena, lalo na ang mga alagad. Masyadong mayabang itong Don sa kanyang top-notch talent. We should teach her a lesson. Kahit sinong miyembro ng disciple group natin ay matatalo siya. Tama. I saw how she used the lips to slap out just now. I have to say na medyo bago pa lang siya. Sa strength or technique, tatalunan natin siya. So ang tanong, sino sa inyo? Lahat sa grupo ng mga alagad ay tumingin sa Michael, ngunit walang umakyat sa entablado upang hamanin siya. Si Don ay isang makalangit na kababalaghan. Gumamit lamang siya ng kalahating buwan upang maging isang disipulo, habang ako ay gumamit ng kalahating taon. Naniniwala ako na hindi magtatagal upang maging scholar ang disipulong ito. Kahit natalunin ko siya ngayon, ako'y lelose to her sooner or later. Sigh, what's the point of going up? Tama. Ang paglilinang ay panghabang buhay na bagay. Bakit kailangan kong sakta ng isang malakas na kaaway? Tama. Sa tingin ko ay medyo mapaghiganti ang babaeng ito. Si Alt ay nabugbog ng husto dahil nasaktan niya ang kanyang kaibigan. Kung matatalo natin siya ngayon, mas malakas siya kaysa sa atin sa hinaharap. Kung magkita tayo sa ilang sandali. Pagsasanay, hindi tayo magkakaroon ng magandang oras. Ang mga nasa larangan ng mga alagad ay nagsimulang isaalang-alang ang maraming bagay. Nadama nilang lahat na kaya nilang talunin si Michael sa sandaling ito, ngunit hindi sila nang ahas na umakyat. Tuwang-tuwa si El. Nang makita niya ang sitwasyong ito, lihim siyang natuwa. So she guessed it. These disciples don't dare to offend her. If there's no need to fight, of course she can get first place. Gayunpaman, si Dean Mervin ng Cloud Sect ay labis na nalungkot nang makita niyang walang tumayo. Sigaw ni Dean Mervin sa isang binata, "Lance, umakyat ka na sa stage at makipagkompetensya kay Miss Dawn." Ang lalaking tinawag ay estudyante ng Cloud Sect. Siya rin ang pinakamagaling sa disciple group at kilala bilang contestant na malamang na manalo sa unang pwesto sa disciple group ngayong taon. Ako. Maliwanag, marami rin ang nasa isip ni Lance. Ayaw niyang masaktan si Michael. Saway ni Dean Mervin, "Ikaw kasi. Stop dilly-dallying. Bilisan mo umakyat ka na sa stage para makipaglaban." Nagsalita din ang ibang mga alagad. Kinikilala si Senior Lance bilang isang dalubhasa sa ating grupong disipulo. Kung kaya siyang talunin ni Miss Dawn, hindi na natin kailangan pang lumaban. Aaminin natin siya bilang numero 1 sa ating grupong disipulo. Tama. Hanggat kayang talunin ni Don si Lance, handa akong aminin ang pagkatalo. Sa hitsura nito, isang beses lang kailangan ng mga alagad na lumaban. Maya-maya, atubiling umakyat si Lance sa stage. Sa sandaling nakatayo sila sa tapat ng isa't isa, naramdaman ni Michael na may malakas na nakatago sa ilalim ng magiliw na ugali ng kabilang partido. Naisip ni Michael sa kanyang sarili, "Senior, kailangan kong umasa sa tulong mo sa laban na ito. Dapat matagal nang nasa disciple realm ang lalaking ito. Baka malapit na malapit sa scholar ang kanyang lakas. Hindi ko matatalo. Siya." Saglit na natahimik ang misteryosong lalaki bago sumagot, "It's none of my business kung hindi mo siya matatalo. Bakit ka nagyayabang kung hindi mo siya kayang talunin? Ano ba ang mahalaga sa akin? Ipakita ang menu." Novel Bean. Nobela ng ibabaw ang inabando ng asawa kabanata 1429 na numero 1 sa dalawang grupo.
NANGIBABAW ang INABANDUNANG asawa. Kabanata 1429 na numero 1 sa dalawang grupo. 1429 na numero 1 sa dalawang grupo. Hindi man lang binigyan ng mukha ng misteryosong lalaki si Michael. Wala naman siyang balak na tulungan siya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Michael matapos tanggihan. Hindi siya nagpanik. Mukhang nahulaan na niya na tatawagan siya ng misteryosong lalaki. Nagtatanong lang naman si Michael out of courtesy. Kahit walang tulong ng misteryosong lalaki, may plano na si Michael. Sa arena, ang kompetisyon ay agad na na-upgrade mula sa apprentice group hanggang sa disciple group. Ang isa sa kanila ay si Michael, nakakapasok lang sa kaharian ng mga disipulo, at ang isa ay ang pinakasikat na kandidato para sa kampyon, si Lance, na matagal nang nagsasanay sa grupo ng mga disipulo. Pagkaakyat ni Lance sa entablado, hindi niya na-provoke o tinignan ng masama si Michael. Instead, he said very politely, "Miss Dawn, it's our first time meeting. Let me introduce myself. My name is Lance. I've officially cultivating for 2 years. Noong talent test, kalahati lang ako ni Miss Dawn. Alam ko naman na in terms of talent, hindi ko maikukumpara sa inyo. I am already very honored na makapag-sparring with you today. Sana po ay matrato natin itong kompetisyon bilang isang napaka-ordinaryong sparring exchange. Kung ako mapalad na matalo ka, sana ay hindi seryosohin ni Miss Dawn. Ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwan sa digmaan. Nauna lang ako ng kaunti kaysa sa iyo. Sa hinaharap, ang mga tagumpay ni Miss Dawn ay tiyak na higit sa akin. Sa oras na iyon, kung si Miss Dawn ay hindi nasisiyahan sa nangyari ngayon, kung gayon. Simula nang umakyat si Lance sa stage, nanginginig na siya sa takot. Nag-aalangan niyang wika. Halatang halata na natatakot siya na siya ang target ni Michael sa hinaharap kapag natalo niya siya ngayon. Sa katunayan, sa Celestial King Planet, ang mga tunay na maimpluwensya ay hindi naigalinang sa naturang mga paaralan. Sila ay nilinang sa kanilang sariling mga pamilya, tulad ng Lavana. Napakamahiyain pa rin ang mga tulad ni Lance. Ngumiti si Michael at sinabing, "Lance, ipaglaban mo ako ng buong lakas. Kung kaya mo akong talunin, hindi lang kita pipilitin kapag nakita kita sa hinaharap, ngunit bibigyan din kita ng isang malaking regalo upang madagdagan ang iyong paglilinang. Base sa tuwing nakikita kita. Gayunpaman, naniniwala akong hindi ka magkakaroon ng karangalan." Tumango si Lance at sinabing, "Dahil napaka-open-minded ni Miss Dawn, kikilos ako." Matapos ang ilang saglit na pag-iisip ay ikinaway din ni Lance ang kanyang mga kamay. Gamit ang espiritual na kapangyarihan na higit pa sa Michael, nagpatawag siya ng ilang dahon. Gayunpaman, nabuo niya ang mga dahon sa hugis ng isang pulseres. Sabi ni Lance, "Miss Dawn, bibigyan kita ng green bracelet. Sana magustuhan mo." Pagkasabi nun ay ibinato ni Lance ang leaf bracelet sa kaliwang kamay ni Michael. Dumating ang mga dahon sa palso ni Michael at naghiwalay sandali. Pagkatapos, nabuo nila ang hugis ng isang pulseres. Pagkatapos, dahan-daang lumiit ang bracelet hanggang sa dumaikit ito sa palso ni Michael. Nagsimulang maramdaman ni Michael ang pagdiin ng leaf bracelet. Ito ba ang lakas ng isang dalubhasa sa antas ng disipulo? Medyo pinagpapawisan ang noo ni Michael. Ang bagay na ito ay parang isang hoop tightening spell. Pahigpit ng pahigpit. Bukod dito, ang mga dahon na ito ay talagang may nasusunog na pakiramdam. Iba ito sa kanyang mga dahon. Ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, ang espiritual na kapangyarihan ni Lance ay may mga elemento ng apoy. Kung hindi mo tatanggalin ang Berding Pulseres na ibinigay niya sa iyo, baka masunog ka. Nais din ni Michael na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang bawiin ang mga pagpigil sa pulseres ng dahon. Gayunpaman, napagtanto niya na bagamat isa rin siyang disipulo, hindi niya kayang magbigay ng anumang lakas sa dahon. Siya ay hindi katugma sa espiritual na kapangyarihan ni Lance. Sa ibaba ng entablado, marami na ang nakakasabi. Hehe, just by relying on spiritual power, hindi maikukumpara ni Don kay Lance, na umabot na sa upper class ng disciple level. Kahit anong pilit niya, hindi siya makakawala. Gaano man siya kay talento, hindi niya maabot ang langit sa isang hakbang. Talagang wishful thinking para sa Don na ito na makakuha ng unang pwesto sa isang bagong kaharian sa unang araw.
Sa sandaling ito, biglang nagkalat muli ang leaf bracelet at bumalik sa kamay ni Lance. Lance then said, "Miss Dawn, parang hindi mo gusto itong bracelet. I'll give you one another day. Why don't we stop here for today's competition?" Alam ni Michael na para hindi siya masaktan, sadyang pinakawalan ni Lance ang mga pagpigil para sumuko si Michael. Nakangiting sabi ni Michael, "Minsan mo lang akong ipagtanggol. Hindi pa nga ako umaatake. Hindi naman magandang tapusin ng ganito, diba?" Walang pakialam na sabi ni Lance, "Tama si Miss Dawn. Dapat may balikan. How about this? Miss Dawn, you attack. Ako na ang kukuha." Para kay Lance, hindi naging problema para sa kanya na kunin ang atake ni Michael minsan. May kumpiyansa pa ring ngiti sa mukha ni Michael. Naguguluhan ito sa misteryosong lalaki. Anong ginagawa ng batang ito? Biglang sumigaw si Michael, shadow shift. Biglang natapakan ni Michael ang paa niya. Ilang figure ang biglang lumitaw sa harapan niya. Ang malabong figure ni Michael ay patuloy na umuusad hanggang kay Lance. Smack! Smack! Dumating sa harapan ni Lance ang malabong figure ni Michael na nasa unahan at sinampal siya ng 2 beses. Nagulat ang lahat. Anong galaw ito? Nagiging alagad pa lang siya, paano siya magpapatawag ng ilusyon? Imposible, ito ay ganap na imposible. Ang isang multo ay hindi isang bagay na magagawa ng isang disipulo. Oh my God, si Dawn is really a genius. She completed this feat before anyone else. Pati ang misteryosong lalaki ay nabigla. Pagkaraan ng ilang segundo, napagtanto niya ang misteryo sa likod nito. Tumawa ng malakas ang misteryosong lalaki. "Ang kulit mo, walang hiya ka talaga. Tinakot mo ako kanina. Akala ko kaya mo talagang mag-clone ng ilusyon pero nanloko ka pala." A dignified tier 10 talent actually relied on technology. Tama ang sinabi ng misteryosong lalaki. Halata na hindi kayang gawin ni Michael ang isang nakakatakot na bagay sa sandaling ito. Hindi totoo ang malabong figure na dumaan sa kanya kanina. Gumagamit sila ng mga teknolohikal na pamamaraan ng Celestial King Planet. May nakatagong drone talaga sa itaas ng ulo ni Michael. Ang drone na ito ay maaaring lumikha ng isang illusory figure na kapareho sa kanya ayon sa kahilingan ni Michael. Mula nang pumasok siya sa Celestial King Planet, hindi lamang nahuhumaling si Michael sa paglinang ng espiritual na enerhiya. Siya ay parehong interesado sa teknolohiya ng mundong ito. Sa kanyang opinyon, bago ang mga Grandmaster, ang paglilinang ay hindi kasing promising ng teknolohiya. Kapag sila ay nakatagpo ng mga paghihirap, ito ay teknolohiya na maaaring maprotektahan sila. Nakangiting sabi ni Michael, sino ba ang mag-aakala na lihim na gagamit ng teknolohiya ang isang taong may pinakamataas na talento? Sa katunayan, nilinlang ni Michael ang lahat ng naroroon. Walang nag-iisip tungkol sa teknolohiya. Naramdaman nilang lahat na ito ay dahil sa sobrang talino niya. Natigilan din si Lance. Mabilis siyang yumoko. Hindi ko akalain na nilinang na ni Miss Dawn ang Phantom Technique. Siguradong hindi ako ang kakampi mo. I admit talo. With that, bumaba si Lance. Sa sandaling ito, masayang tumayo si Elle at nagtanong, mayroon pa bang ibang disipulo na gustong hamanin ang Phantom Technique ng estudyante ko? Wala ni isa man sa mga alagad ang nagsalita. Napatingin si Elle Green sa Dean ng CloudSec. Dean, dahil wala nang naghahaman sa'yo, i-announce mo na ang resulta. Umiling din ang Vice Dean ng CloudSec, ngunit sa huli, inihayag pa rin niya sa lahat, I hereby announce that the first place in this year's Apprentice Group and Disciple Group is Miss Dawn from the Fairy Academy. Ipakita ang menu. Novel Bean. Nobela ng ibabaw ang inabando ng asawa kabanata 1430 Salvatore. NANGIBABAW ang INABANDUNANG asawa. Kabanata 1430 Salvatore. 1430 Salvador. Ang isang rookie na nagsimula lamang sa paglilinang pagkatapos ng kalahating buwan ay nakakuha ng unang pwesto sa parehong grupo ng apprentice at sa grupo ng disipulo. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Celestial King Planet. Sa isang iglap, lalo pang sumikat si Dawn at mas marami pa siyang pinuri. Lahat sila ay pinuri siya sa pagiging numero 1 tao mula pa noong unang panahon. Maging ang hinaharap na Celestial King Planet ay mapangibabawan niya at kailangan niya itong pamunuan.
Nang gabing iyon, hiniling din ng dekano ng CloudSec si Michael na manatili sa likuran para sa isang piging upang ipagdiwang. Sa handaan, naroon sina Michael at El Green. Sa parehong mesa, naroon din ang mga dean at guro ng CloudSec at iba pang paaralan. Si Michael ang nag-iisang estudyante. Makikita kung gaano siya pinahahalagahan ng lahat. Habang binabati ng lahat si Michael, may isang guro na may nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Miss Dawn, let me toast to you. Marami na akong napanood na competition sa Disciple Group. After so many years, ikaw ang unang taong gumamit ng black technology sa arena. Mukhang hindi pa rin nakakalimutan ni Miss Dawn ang ating secular na teknolohiya. Sa sandaling ito, nag-imbestiga na ang ilang guro at nalaman na ang Phantom Divine Technique ng Michael ay hindi isang kakayahan, ngunit itim na teknolohiya. Alam din ng punong guro ng CloudSec ang tungkol sa bagay na ito, ngunit sinubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Hoy, Mr. Moses, paano mo nasabi? Si Miss Dawn ay may 10th tier talent, kaya bakit niya sasayangin ang kanyang oras sa teknolohiya? Sa landas ng paglilinang, walang sino man ang may mas magandang kinabukasan kaysa sa kanya. Kahit ordinaryong talento. Naiintindihan ng mga cultivator na tulad namin na hindi maihahambing ang teknolohiya sa cultivation, kaya paanong hindi maintindihan ni Miss Dawn ang prinsipyong ito? Hindi ba, Miss Dawn? Kinuha ni Michael ang isang baso ng alak at humigop. Wala siyang sinabi. Hindi siya natatakot na imbestigahan. Paano kung malaman ng iba na nanloloko siya? Sa anumang kaso, sa kalaunan ay mas malakas siya kaysa kay Lance. Tama lang na manalo siya. Wala sa mood si Michael na lumahok sa kompetisyon. Dumating lang siya para lumahok sa kompetisyon para suklian ang kabaitan ni El Green. Hanggat 2 beses nakuha ni Michael ang unang pwesto sa kompetisyon at pinanatili ang posisyon ni El Green bilang guro, walang pakialam si Michael sa anumang bagay. Itinaas din ni El ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Salamat sa iyong pagsisiyasat, Dean. Ang aking estudyante ay hindi kailanman magnanasa sa panandaliang kapangyarihan ng teknolohiya at makakalimutan ang mahusay na landas ng paglilinang. Hindi siya gagamit ng teknolohiya upang matulungan ang kanyang sarili. Mangyaring makatitiyak, Dean." Ngumuso si Mr. Moses. Hindi ko nakita ang sarili kong mga mata ang drone na iyon, nararamdaman ko na pagkatapos ng investigasyon, nakakita ako ng drone na hindi kabilang sa CloudSec. Nakakagawa ng Phantom ang drone na iyon. Paano na lang nagkataon? Miss Dawn, ayos lang kung ayaw mong aminin. Ikaw na ngayon ang pinapabore na anak ng langit at pag-asa ng lahat ng magsasaka. Sinasabi ko lang ito dahil hindi ka maliligaw at hindi covet Mr. Moses snorted. Nagiging mabait lang ako. Kung ayaw mong makinig, just take it that I'm talking to 58 minuto pasado alas 11. Magkano? Ako yung taong nagsasalita ng gusto kong sabihin. I hate people who cheat the most. Ilang oras na ang nakalipas, pansamantalang kasiyahan ng teknolohikal na kapangyarihan. Ang masigasig na paglinang ay ang tamang paraan upang mabuhay ng mahabang buhay. Mahinahong sinabi ni Michael, kung naisip ko ang teknolohiya ng Celestial King Planet ang pinakamalakas, hindi na sana ako papasok sa Fairy Academy para maglinis. May sarili akong balanse sa pagitan ng teknolohiya at paglilinang. Hindi ko kailangan ng gabay ni Mr. Moses. Ngumuso si Mr. Moses. Nagiging mabait lang ako. Kung ayaw mong makinig, take it na masyado akong nagsasalita. I'm a person who speaks what I want to say. I hate people who cheat the most. Sa noong nakaraan, may isang maliit na kalbo na gustong sumali sa CloudSec namin. Kinuha ko siya para sa isang talent test. Hindi naman siya masama at may pang-4 na baitang talento. Gayunpaman, nang dalhin ko siya, napagtanto ko na ang bayad sa pagtuturo. Ang binayaran niya ay pawang mga peking barya. Sa sobrang galit, pinatalsik ko siya. Niloko at ginamit niya ang itim na teknolohiya sa mga peking bagay. Hindi karapat-dapat maging estudyante ang ganyang tao. Natigilan si Michael nang marinig iyon. Tinanong niya agad, ano ang hitsura ng maliit na kalbo? Bakit naramdaman ni Michael na ang kausap niya ay parang may kakilala si Michael? Gayunpaman, sinabi ni Mr. Moses, nakalimutan ko talaga kung gaano siya kasuklam-suklam pagkatapos tingnan. Hindi ko na siya naaalala. Muling tanong ni Michael, ngunit wala pa rin siyang nakuhang malinaw na sagot.
Noong gabing iyon, isang lihim na pagpupulong ang ginanap sa isang tea house hindi kalayuan sa CloudSec. Ito ay isang organisasyon na binuo ng isang grupo ng mga tao na nagtataguyod para sa teknolohiya at walang talento sa paglilinang. Tinawag itong Tech Planet. Naniniwala ang grupo na ang planetang ito ay dapat pamunuan ng teknolohiya at hindi paglilinang. Ang mga tao dito ay karaniwang walang talento sa paglilinang. Ang ilan ay nasa una o pangalawang baitang lamang. Isang tao lamang ang may pang-apat na baitang talento, at ang taong iyon ay si Salvatore. Matapos dumating si Salvatore sa Celestial King Planet, gusto niyang mabilis na maglinang tulad ng Michael at mag-aral sa pinakamahusay na CloudSec. Akala niya hindi siya makapangyarihan sa Earth at wala siyang talent dito. Sa hindi inaasahan, mayroon siyang talento sa ika-4 na antas. Bukod sa pagiging masaya, hindi na makapaghintay si Salvatore na magtanim, kaya nakahanap siya ng taong gagawa ng peking purple na gintong barya. Sa huli, siya ay natuklasan ng kanyang guro at pinalayas. Sa sandaling siya ay pinalayas sa pinto, si Salvatore ay na-recruit ng isang tao mula sa Tech Planet. Isang lalaking mukhang aktivista ang malakas na nagsabi, lahat, ang mundong ito at ang planetang ito ay nawasak ng grupong ito ng mga tao. Ngayon, lahat ay naglilinang at gumagalang sa mga magsasaka. Ang mga walang talento sa paglilinang ay mababa. Gusto kong magtanong, sa anong batayan? Kailangan mong malaman na ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ay nilikha din natin gamit ang teknolohiya. Ano ang karapatan nila na pabayaan ang mga mahahalagang bagay? Kung wala ang teknolohiya, wala sana ang mayroon tayo ngayon. Tayong mga siyentipiko ay dapat ang mga hari ng mundong ito. Hindi ba? Oo. Sa bahay, 12 ng mga tao ang nagtaas ng kanilang mga armas at sumigaw. Patuloy ng lalaki, sa una, kinukutya nila kami at akala namin ay mga taunan kami na walang talento o napakababang talento. Naiinggit sila sa amin, kaya ginawa nila ito. Ngayon, isang tier 4 na talento ang sumapi na sa amin. Malinaw na siyang pumili upang linangin, ngunit sumali siya sa hanay ng teknolohiya. Ipinapakita na nito na may nagsisimula ng gumising at tumahak sa tamang landas. Ang ganda. Nagkaroon muli ng palakpakan. Sinabi ng lalaki, susunod, anyayahan natin ang ating pang-apat na baitang talento, si Salvatore, upang sabihin sa atin kung paano niya tinalikuran ang dilim at sumama sa liwanag. Lahat, bigyan siya ng isang palakpakan. Sa gitna ng palakpakan, lumakad si Salvatore sa entablado. Pagdating niya dito, napilitan din siya sa isang sulok. Dahil wala siyang kakilala sa Celestial King Planet, kailangan niya ng lugar na makakainan at manirahan. Dahil handang tanggapin siya ng lugar na ito, dito muna siya titira. Sabi ni Salvatore, mga kapatid, sa totoo lang, nagmula ako sa isang malayong planeta na tinatawag na Earth. Ito ay tinatawag na Planet 9,696 ng inyong Celestial King Planet. Sa ating planeta, ako ay isang mahusay na siyentipiko. Nag-aaral ako ng mga spaceship at black hole. Nag-imbento ako ng relativity at quantum mechanics. Ako ay magalang na tinatawag na ninong ng teknolohiya ng Earth ng mga tao sa Earth. Kaya, napakasaya kong narito kasama ang aking mga kaibigan mula sa Celestial King Planet. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.